So hello po mga ka-vlog, magandang araw po sa inyo. Ito po muli nagbabalik syempre, Kyle the Great po, para sa isa na naman pong panibagong tutorial na ipapakita ko po sa araw na to. So ngayon po mga ka-vlog, ipapakita ko po kung paano magpalit ng ignition switch ng Yamaha STX125 motorcycle. So bago nyo po gawin yon, dapat kayo mag-prepare ng mga sumusunod. Okay. Una sa lahat mga ka-vlog, ignition switch po, replacement. Yan po. Creon brand po, ignition switch. Pang Yamaha STX125 motorcycle. So, i-unbox ko na. Tignan natin yung laman. Yan. So yan po, sa loob ng plastic meron tayong ito, panibagong susian o switch po, yan. Then meron pong dalawang susi mga ka-vlog, yan, 2 extra keys. So, bukod dyan mga ka-vlog, nag-prepare din po ako ng stainless steel 5mm Allen bolts. Yan po. Yan po, medyo mahaba po. Yung thread mga ka-vlog, nasa almost 2 inches yan yung haba ng full thread niya. Okay? Stainless steel po, 5mm Allen bolts. Naghanda rin po ako ng stainless steel 10mm nuts. Ayan po. Tapos ayan, stainless steel plate washers at stainless steel lock washers po. Okay. So bukod dyan mga ka-vlog, naghanda rin po ako ng iba pang tools at mga gamit. Ito po, una sa lahat, 1/2 drive impact wrench po with battery. Yan. Tapos 1/2 drive 17mm socket po mga ka-vlog. Ayan. Kailangan natin yan. 1/2 drive 10mm socket. Yan po. 1/2 drive socket extension. Okay. One-half drive drill chuck adapter mga ka-vlog. Kasama po yung chuck key. Kailangan natin to. At yung metal drill bit po mga ka-vlog. Okay. Nag-prepare din po ako ng 17mm open wrench. Yan, kung makikita nyo. Tapos dalawang 13mm open wrench. Ayan po mga ka-vlog. Tapos 10mm open and close wrench po mga ka-vlog. Yan, zoom natin. Okay. Yan. Of course, nag-prepare po ako ng 5mm L-type Allen wrench. Okay. Tapos kung sakasakali mga ka-vlog, just in case, nag-prepare din po ako ng hammer, kahoy, tsaka basahan. Okay. So sa mga nagtataka kung bakit naghanda po ako ng impact wrench, tapos may kasama metal drill bit, tapos drill chuck. Kasi po mga ka-vlog, yung thread dito sa butterfly, yung sinusuksukan ng bolts para sa
susian, yung bolt niya para rito sa ignition switch is lost thread na po. Bali na sa ilalim nito, maraming tawag dito, yung upper bracket, front shock holder, ito yung aluminum, yung thread niya sa loob lost thread na po. Kaya ang gagawin ko na po, babarenahan ko na po mga ka-vlog sa pamamagitan ng impact wrench. Kaya naghanda po ako ng metal drill bit kasama yung drill chuck, tapos kasama yung bolts na to. Ito. Kaya kung makapansin nyo po, medyo mahaba po yung bolts na to. So susukatin natin mga ka-vlog para may accuracy o mas accurate, para mas makita nyo yung eksaktong haba bago tayo magsimula. Ayan. So sa full thread hindi ko isasama yung ulo o yung head. Ayan. Ayan o. 2 inches po. Kung makapansin nyo mga ka-vlog, mula dun sa dulo ng bolts na to, ayan, mula dun sa dulo ng bolt, 2 inches yung haba ng kanyang full thread. Ayan po, 2 inches po. Okay? So bago mo magsimula, ipapakita ko muna to. So kung makikita nyo mga ka-vlog, yan, kaya kumakalog tong susiyan na to, hindi na nga kasi maigpitan yung bolt sa ilalim. Kasi nga po, yung thread dito sa loob, dito sa ilalim ng butterfly na tinatawag na to, is lost thread na. Okay? O yung tinatawag na upper bracket o front shock holder, lost thread na po. Yan, may kalug na. Papalitan na natin to kasi po sira na to, may defect na. Yan. Kung makapansin nyo, pag inon ko siya, nahuhugot. Ayan o, nahuhugot siya. At the same time, pag ilalak siya, medyo mahirap na. Hindi na, almost naglalak. Ayan, ayaw na. So papalitan na siya. Okay? So una sa lahat mga ka-vlog, ang una nyo gagawin, ito. Itong wire sa ilalim, hugutin natin dito sa socket. Tapos tong 3 wire type na socket, uhugutin yun. I-disconnect nyo po yan. Just in case na nakakonect yan, i-disconnect nyo na po. Yan. Hihilahin nyo lang to dito. Yung male tsaka female na tinatawag. Okay? Tapos proceed na kayo dito sa butterfly. Dito sa upper portion ng motor. Dito sa manibela. Magandaan na kayo ng impact wrench. Yung kalilimutan na ilipat tong brake cable, ilabas nyo sa hook, saglit yung brake cable, tapos tong wirings na handle switch, kung may lalabas nyo, ilabas nyo muna. Pwede nyo kamayin. Yan. Tapos pwede nyo naluwagan tong bolts para dito sa speedometer, sa instrumental panel. Luwagan nyo na tong 10mm bolts. So mga ka-vlog, prepare ko na yung impact wrench, 1/2 drive. Ilagay natin yung 1/2 drive socket extension. Yan. Tapos yung 1/2 drive 10mm socket. Tapos iset natin sa reverse o paluwag o pakaliwa. Okay? Luwagan nyo na tong bolts dito sa speedometer. Yan. Tapos itong isa. Yan.
Pwede nyo nang isunod mga ka-vlog itong bolts dito sa gitna. Gagamit naman kayo. Alisin natin tong 10mm socket. Gagamit kayo naman ng 1/2 drive 17mm socket. Okay? Tapos kailangan ang set paluwag o reverse. Yan. Yan. So tanggal na yung bolt mga ka-vlog. Itabi nyo muna saglit to. Okay. Kasama po yung kanyang thrust washer. Okay. Para dito. Hindi mawala to. Tabi nyo muna saglit. Kung makakamay ninyo itong 10mm, pwede. Hugutin nyo na. Tapos itong isa. At itatabi nyo muna saglit. Itong dalawa, iset aside nyo muna itong bolts na to. Pagkatapos mga ka-vlog, proceed na kayo dito sa stainless bolts. Itong cap nut at 13mm, luluwagan natin. Kung sumasabay itong mismong bolt, kukontrahin nyo na isa pang 13mm open edge. Kaya naganda po ako ng dalawang 13mm open wrenches. Okay? Luwagan natin. So, 13. Gamitan natin. Dito. Kontrahin natin ang isa pang 13mm open wrench dito sa head ng bolt. So, ang pag-release sa paluwag is counterclockwise sa pakaliwa. Yan. Pag medyo maluwag na, kung pwede nang kamayin, kamayin nyo na. Okay? Yan. So, may washer yan mga ka-vlog, plate washer na stainless. Stainless cap nut. Ilagay nyo muna. Okay, ito. Tanggal na yung isa. So, as usually, set aside nyo muna tong bolt na to. So, preset kayo sa kabilang side. Okay? Again, gamitan nyo ng 13mm open wrench, dalawang piraso. Ito, tsaka ito. Okay? Kontrahin nyo dito sa bolt head. Tapos dito sa cap nut, luwagan nyo. Kaliwa. O counterclockwise. I-hold nyo itong nasa kaliwang kamay nyo. Tapos luwagan nyo naman dito sa bandang kanan. Yan. Okay. Kung pwede nang kamayin, kamayin nyo na para matanggal. Yan. Okay. So ito po yung isa pang 13mm bolt. Stainless kasama yung cap nut at washer. Okay. So set aside nyo rin ito muna. Itabi nyo muna saglit. So, iangat ko tong butterfly part o yung upper bracket dito sa manibela. Susubukan gamitan ng martilyo at kahoy. Papaluin ko ng dahan-dahan pataas.
So yan mga kabalag, umangat atong butterfly o upper bracket dito sa manibela. Tingnan natin sa kabilang side. Okay. Iangat ko pa ng kaunti mga kabalag para mapalitan na ng panibagong ignition switch. Ayan. Okay. So pwede nyo nang alisin to kung merong naiwan na bolts dito sa ilalim o bolt man. Alisin nyo na tong luma at sirang susian. Okay. Okay. So merong naiwang Allen bolt mga kaplug na 5mm. Luluwagan natin siya counterclockwise. Yung isa kasi nalaglag na. So isang piraso na lang yung naiwan dito sa ilalim. Okay. I-zoom natin. Yan. Pag natanggal nyo na tong lumang susian, ihandaan nyo na yung impact wrench, yung drill chuck, key, tsaka metal drill bit, tapos tornilyo, yung 5mm Allen bolt na stainless, ihandaan nyo na. Okay. Okay. Ayan. So ito. So mga kablog, tinanggal ko na po yung lumang ignition switch. Hinugot ko na, tinanggal ko na. So pwede nyo na itapon mga kablog kung sira na talaga. Itapon nyo na to. So ilalagay ko muna dito sa loob. Ayan. Okay. So itong socket extension, alisin na natin. Ilalagay na natin dyan yung ito. Yung drill chuck adapter na 1-up drive. Tapos itong metal drill bit, tatandaan nyo pag gagamit kayo, yung kasing laki nitong 5mm Allen bolt na ilalagay nyo, or mas malaki ng kaunti na to dito. It's either kasing laki at kasing taba ng bolt na to na 5mm o mas malaki ng kaunti. Yun lang. Okay? So magre-ready na ako sa magbutas mga kablog. So mga kablog, babaranahan ko na yung dapat baranahan. I-prepare ko na to. Gusto, lalagay ko na yung metal drill bit na to dito. Tamang paglalagay, tamang setup. Sipitan natin ng shock key. Ito. Ayan, sipitan natin ng shock key. Ayos natin ng konti. Okay. Set place lang natin. Yan. So, pakaliwa ang paluwag. Tapos pakanan ang gagawin ninyo. Ang higpit. Yan. Dapat mag-enclose. Yan. Clockwise ang pag-higpit, okay? Yan. Higpitan nyo ng konti. Mag-instack ng higpit kasi baka lumuwag sa pagbabarena dahil sa vibration. Okay? So, tatry natin. Babaligtad ko itong manibela. Ayan. So, may kita yung dalawang butas. Ito, tsaka ito. Yan yung bubutasan mismo. Tapos, iset nyo ito. Ayan. Sa forward o clockwise. Pag magbubutas kayo. Okay? So, tagusan ang gagawin ko mga kablog. So hawakan nyo yung portion na to para di magalaw.
para kontrolado ninyo, okay? So, kunahin ko muna ito sa bandang kanan. Dapat diretso ang pagbutas mga kabalag ha. Dapat diretso yung butas. Okay? Ayan ha. So, simulan natin ha. Dito naman sa kabila. Kung ano yung ginawa ko dun sa kanan, ganun din ang gagawin nyo sa kaliwa. Hanggang sa mabutas, magos. Ha? Dito. Ayan. Hanggang sa tumagos dito. Diyan. Saka dyan. Okay? So, tuloy nyo lang mga kabalag. Ganun lang pong gagawin ninyo pagbutas. Gagawin yung setup sa impact wrench is forward o clockwise. Okay? Continuation mga ka-vlog. Tapos try ulit tayo sa kabila. Sa kaliwa dito. Yan. Ayan, tumagos na mga ka-vlog. Batas na isa. Ito naman tayo sa kaliwa. Ayan. Set nyo sa forward o clockwise. Para dito naman sa isa. Gusto po mga ka-vlog, butas na rin. Ayan. Nakita nyo, butas na. Iwasan nyo lang tamaan yung kable mga ka-vlog. Ayan o. Butasan ko na po yung dapat butasan mga ka-vlog. So pwede na natin ilagay yung bolts na Allen bolt 5mm. Tapos ihanda na rin natin yung susian. Okay. Ayan. Punasan muna natin ito mga ka-vlog bago natin ibalik yung butterfly o upper bracket. Punasan muna natin itong sinusuksukan ng upper bracket, itong dulo ng telescopic fork kasi natin madumi. Yan. Ito yung hipan o buga ng dashguard mga ka-vlog para malinis. Itong dulo ng under bracket
o T-post. Panasan na natin yan. Ihandaan nyo na yung ignition switch. Tapos yung bolts. Yung dalawang bolts tsaka plate washers. Ihandaan nyo na. So dito sa loob, ilagay nyo na yung washer. Ito. Ipasok nyo sa loob. Yan. Sakto yan. Yan. Basta yung isa pang plate washer, ilagay nyo rito sa kaliwa. Yan. Tapos ilagay nyo na yung 5mm Allen bolt. Suksok nyo sa loob. Ayan. Tsaka tong isa sa kaliwa. Ayan. Hawakan nyo ilalim para di mahulog. Ilalagay nyo na yun tong ignition switch, itong susian, sa butterfly. Ilagay nyo ng tama. Dito sa dalawang butas, ito sa kanan at kaliwa, ipapasok nyo yung bolts. Okay? I-ice lang yung wire. Yan. Para di sa gabal. Ipasok nyo ng ganito. Yan, tingnan nyo mga kablog ha. Tagusan na yan eh. Yan ha, papasok ko ha. Yan. Tanyo, nakabaon na. Tapos, dun sa kabilang side, ititihayan nyo itong portion na to, itong under bracket, itong upper bracket mga kablog, yung butterfly. Ihandaan nyo na yung lock washers tsaka 10mm nut. Okay? So yan mga kablog, nailagay ko na yung susiyan dito sa ilalim ng upper bracket. Tapos, dun sa kabilang side, ilalagay na natin itong hawak ko. Hawakan nyo ito mga kablog. Yan dyan na nakaabang sa ibabaw. Kung makikita nyo, yung dulo ng bolt. Ilalagay ko na itong lock washer dito ha. Pasok nyo sa dulo ng 5mm Allen bolt. Ayan ha. Pasok nyo lang. Tapos tong 10mm nut, stainless steel. Ipasok nyo na rin. Iikot nyo clockwise o pakanan. Ayan. Tapos yung isa pang lock washer, dito naman sa bandang kanan. Lagyan nyo isa pang lock washer na ganyan. Tapos itong isa pang 10mm nut. Yan. Yan, pasok nyo maigi. Yan. Yan. Okay. Yan. I-prepare nyo na mga kablog yung 10mm open and close wrench tsaka 5mm Allen wrench L-type para higpitan na yung nut. Tapos isasabay nyo yung Allen bolt sa ilalim. Kukontrain nyo gamit ang 5mm Allen wrench. Okay. Ito, kukontrain nyo rito. Yan. Dito kontrain nyo ng ganito. Pipigilan nyo gamit tong 5mm na Allen wrench. Tapos higpitin nyo naman dito sa kabila ng 10mm wrench. Okay. Ito. Higpitan nyo lang. Kung di kaya, gamitan nyo ng socket. Kung di kaya,
So, ganun lang. Higpitan lang yung mga kablog. Okay? Hindi abot ng... Yan. Ikot ko clockwise ha. Pakapayin nyo. Yan. Yan. Yan ha. Higpitan nyo lang yung nut ng pakanan. So, isa pang way, kung gusto nyo, pigilan nyo ng 10mm wrench dito. Pwede nyo na lang iikot yung Allen wrench ng clockwise. Yan. Yan. So, gamit ng 10mm wrench, pigilan nyo yung nut dito sa ibabaw. Tapos, ang gagamitin nyo lang pagigpit, itong Allen wrench na 5mm. Okay. Dito. Ikot nyo clockwise o pakanan. Yan. Hanggang sa umigpit. Again, ang pagigpit clockwise. Yan. Yan. Pag nararamdaman nyo ng humihigpit na mga kabulag, proceed na kayo dito. Okay? Yan. So yun yung ilalim ng upper bracket kasama yung susian. Yan, ito naman sa ibabaw. Ito. Yan. Naigpitan na yung 10mm nut dito sa ibabaw. Yan, naigpitan na. So yun yung setup nyan. Yun yung mangyayari. Kaya binutasan ko yung butterfly gamit ang drill bit tsaka yung impact wrench. Kaya ginawa kong tagusan mga ka-vlog. Kung sa gayon, tagusan na rin yung bolts na 5mm Allen bolt. Yan mga ka-vlog, nai-set up ko na yung key ignition switch. Yung susuyan ng Yamaha STX 125 motorcycle. Yan, naikabit ko na maayos. Naigpitan na yung bolts. So ang susunod dyan mga ka-vlog, after nyan, ito na. Yung speedometer na to, babalik nyo na rito. Totornilyo nyo na. Ito. Yung 10mm bolt. Tapos gagamitan natin of course ng ito. Yung socket extension kasama yung 10mm socket, 1/2 drive. Tapos impact wrench, 1/2 drive. Set natin sa forward o clockwise para ipitan na natin yung bolt. Kabit natin. Bago maggabi. Ano mo? So yung kalilimutan mga ka-vlog na ayusin yung mga wire to clutch cable and yung brake cable. Dapat hindi may ipit. Ipipest nyo nang maayos habang nilalagay ito dito. Itong portion na to, itong upper bracket dito. Pero ilagay nyo muna to. Itong mga kable na to, ipapasok nyo dito sa hook. Dito, tsaka dyan. Okay? Iayos nyo yung paglalagay. Ilalagay ko muna itong bolt mga ka-vlog. Hirap pagpagay yung mga pero kung nila yung matatawa saka bumulol yan.
Yung brake cable na ipasok ko na sa tamang pwesto niya dito sa hook. Then i-ready nyo na itong bolt. Kamayin nyo muna. Yan. Iikot nyo clockwise. Okay, ganun lang gagawin ninyo. Itong clutch cable, ipasok nyo sa hook. Tsaka yung wiring na handle switch. Ayan. Hindi nyo may pasok yung clutch cable, pwede naman. Depende na po sa inyo kung sino ipasok o hindi. Huwag lang masasakal yung kable. So, pwede nyo gamitan itong... Pwede na yan. Oo, pwede. Itong socket, extension na may 10mm socket. Ito, ikot nyo. Clockwise yung bolts. So, sabay na natin yung impact wrench. Ikpitan na natin ang todo. Yan na, ikpitan na natin gamit ang impact wrench. Alala lang sa pag-ikpit. Yan. After ng side na to, dito naman sa left side. Okay. Yan. Yan. Pag naiayos na yung mga kable, mga kablog, nailagay na sa hook, yung brake cable, clutch cable, yung wiring ng handle switch na to, ilalagay nyo na dito. Tingnan nyo yung wiring ng susiyan ha, pasok nyo muna sa loob. Papaluin nyo na to mga kablog pag medyo matigas, gagamit kayo ng hammer at kahoy. Yan. Yung mga butas dito sa butterfly, ito, yan, i-shoot nyo ha, yung dapat i-shoot, tsaka dito sa gitna, sa T-post, yan, tsaka dito sa telescopic, ipapasok nyo yung telescopic fork, yung dulo, yung crankshaft dito sa butas. Papaluin nyo tong butterfly ng dahan-dahan pababa, okay? So yan mga kablog, pag naipesto nyo na itong part na to, yung upper bracket o butterfly kasama yung handle, yung susiyan, pag naipesto nyo na ng maayos, ay tutok sa mga susuksukan dito sa T-post, sa steering tube, dito sa dulo ng front shock o telescopic fork, dito sa butas sa butterfly. Pag yung tatlo na yan, ay tutok nyo na sa mga, yung butas niya, yung tatlong butas, na itutok nyo na sa dulo ng telescopic, tsaka dito sa T-post, steering tube. Pwede nyo nang paluin ng tama. Ang pagpalo mga ka-vlog, alalay lang ha. Dapat naka-level ang pagpalo. Yung part dapat naka-level hanggat maaari. Hindi pwedeng tabingi, hindi pwedeng naka-decline o incline. Masisira po yung, maaaring masira itong butterfly. So gagamit kayo ng martilyo, tsaka ekstrang kahoy. So kumuha po ako ng extra kahoy, pwede ito mga ka-vlog. Pwede natin gamitin itong pampalo. Paibabaw, pababa. Okay? Kung kinakailangan. Kasi yung ginamit kong kahoy, yun nandun. Biyak na sa kakapalo. Oh. So
Sasilipin natin eh. Medyo pumasok yung kalahati, mga ka-vlog. Sumusok na yung dulo ng telescopic o yung front shock dito sa butas. Dito, tsaka dito. Sisilipin niyo mga ka-vlog from time to time na nagpapalo kayo. Sa dito sa gitna. Ayan o. Sa tipo, sa steering tube. Ayan, medyo pumapasok na. So, continuous lang mga ka-vlog, paluin nyo lang. So medyo bumaon dito, medyo sagad na, hindi gaya dito sa kabilang side, medyo malayo pa. Yun yung sinasabi ko na iwasan natin. Kung sakali mangyari yan, paluin nyo muna rito sa baba, pataas. Hanggang sa mahabol nyo yung level ng butterfly. So tuloy nyo lang sa pagpalo mga ka-vlog, okay? Tuloy-tuloy lang. Silipin natin. Ayan o. So, musli ng konti sa part na to, yung telescopic fork dito sa kaliwang side ko. Sa kanan, medyo hindi. So, papantayin nyo lang. Tapos, dito. Kasi silipin yung mga ka-vlog ha. Huwag nyo kalilimutan sumilip dito. Ayan o. Sa pagitan, dito sa part na to, tsaka sa ilalim ng upper bracket, dapat lapat. Dapat walang pagitan itong tinuturo ko. Pagka okay na yan nakalapat, walang pagitan, nailapatan ng gusto, lagay nyo na yung bolt dito, kasama yung thrust washer. Ito, yung 17mm bolt, magamitan nyo ng 17mm socket, extension, 1/2 drive, impact wrench, higpitan nyo clockwise, okay? After nyan, sunod nyo naman tong bolts na to, yung may cap nut na 13mm. Ilalagay nyo naman yan dito, sa kabilang side. Gagamitan nyo ng 30mm open wrench, 2 piraso, okay? Siangat lang natin ng konti, dahan-dahan. Yan. Tapos pwede na natin ilagay yung bolt dito, okay? Ito. Kamay nyo muna, igot nyo pakanan, okay? Silipin nyo ulit kung umangat ha. Pag okay na, gamitan nyo na ng impact wrench. Dali lang babalik ako kayo sa pag-uwi. Yan. Socket extension with 17mm socket. Higpitan na natin yung bolt. So, importante mga ka-vlog at maaari, gaya na sinabi ko kanina, yung butterfly o yung upper bracket dito, dapat level. Para hindi magkaroon na disalignment sa pagkasira ng pyesa. Okay? So, ipasok nyo na to, yung bolt dito. Yan. Sabihin nyo yung plate washer na stainless, then yung cap nut. Okay? Ayan. Linigan nyo na ng 13mm open wrench. Kontra nyo rito sa head, sa bolt head. Habang inigot nyo itong cap nut. Yan ang pakanan mga ka-vlog. Ulitin ko clockwise. Ayan.
silipin nyo yung gitna. To. Yan ang magiging guide ninyo, itong pagitan. Kung miikpit na ng todo o hindi. So kung ano yung ginawa ko dito, ganoon din sa kabilang side. Okay? Kasi pag yun din yung sa tangde. Ang ginagawa. So same process, yung bolt, lid washer, tsaka tong cap nut na 13mm. Lagay na natin dito. Then higpitan ulit ng tama. Clockwise o pakanan gamit tong 13mm open wrench. So pigilan nyo rito sa bolt head. Higpitan nyo tong cap nut ng pakanan. So silipin nyo ulit yung gitna ito. Para malaman nyo kung may higpit o hindi. Okay. Pagkatapos higpitan yung 17mm bolt na to, tsaka tong 13mm bolts, kasama yung cap nuts. Proceed na tayo dito sa susian. Testing na tayo, testing, okay? So mga kablog, testingin ko na po yung ignition switch. Ito. So, bago po yun, make sure na yung wire ng ignition switch, particular tong female socket, dapat connected na dito sa male socket, sa wire mismo ng harness, okay? Dapat ito mismo nakakonect na. Pati itong black, white na wire ng ignition switch dapat connected na rin, okay? So, testingin na natin. Ito pala yung Creon ignition key. Testingin na natin tong susian. So karaniwan naman mga ka-vlog, para malaman kung ayos pa yung susian, kapag inon natin, dapat hindi nahuhugot yung susi, dapat di siya nahihila. Mahuhugot lamang yan una kapag naka-off, pag in-off natin yung susian, or kapag nilock natin. Yan. Okay. So, check natin yung locking system, Yan. So, yung manibela, ipaling natin sa kanan. Then, try natin i-lock gamit ng susi. Yan. So, yan po, nalock po yung manibela. So, try naman natin i-unlock. Then, ipaling naman natin yung manibela sa kaliwa. Tapos, i-lock ulit natin. Yan. Oh. So, okay yung locking system niya. Then, i-check naman natin yung mechanism ng locking system. I-unlock natin. Check natin sa ilalim, Dito sa ilalim ng upper bracket o yung tinatawag na butterfly. Dito sa pagitan, dito sa buckle stopper na tinatawag. At dito sa lower part ng susian, may makikita kayong muslim buckle. Yan, Yan. Kapag nilalak nyo yung susian, kapag nilalak nyo, may lalabas dyan na bakal. Yan. Yan, Kung makikita nyo, nakalock. Okay. Pag in-off natin, in-unlock natin. Yan. So, wala yung bakal na nakausli. So, i-lock natin ulit, Yan, Pag nilalock nyo, lumalabas yan. Yan. So, i-lock natin. Ipaling natin yung manibela sa kaliwa para mas makita nyo. O, video ulit natin, Yan. Ilalak ko, Yan, So, makikita nyo may bakal na lumalabas. Yan. O, diba? Yan, nakalock siya. So, yan po yung sinasabi ko yung mechanism niya. So, okay siya mga ka-vlog. So, yun lang. Napakita ko na yung kung paano magpalit ng ignition switch ng Yamaha STX 125 motorcycle.
So ayan mga ka-vlog, tapos na po yung tutorial na to. Okay.